nga pala, i-share ko sa inyo yung paraan ko ng pag-check ng mga ulit na gagamitin ko pang breeding, no? Yan. Wow naman! So disclaimer, Wow! tayo na professional dito. Ito ay turo lang rin sa atin ng isa sa mga nagturo sa akin kung paano ang mag-select ng mga pulit. Yeah, Breeding boy. materials, ano? So ito, una sa pulit, pag tungtong ng maturity niya, no? Ako kasi nagsasabi ko ng mga pulit na pang-breeding ko pag tungtong na siya ng 5 months para makita natin yung tunay na postura niya. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Kanyang kung yung mata niya ay sisilipin nyo, kala nyo ay luluwag na siya, lalabas na. Yan, isa yun sa mga indication na maganda yan dahil nga yung mata nila ay 90 degrees, no? Ito yung mamamana ito ng mga manok o mga magiging anak niya na lalaki. Kung saan yung anak niya kakaroon ng vision 90 degree, no? Paano masabi? So yan, lamang na lamang siya doon kahit na ang kalaban niya ay nasa likuran, kayang-kaya niyang masilip, no? Hindi siya ma-disadvantage. So yan, ang pangalawa naman ay i-check natin yung kanyang buntot ng ating ulit ay 45 degree. Hindi siya yung akala mo ay pamaypay. Kung may mapapansin kayo na nagaganyan yung buntot, no? Dapat ang buntot niya ay 45 degree lang. Yan. Kumbaga nakaganyan lang ang kanyang buntot. Yan. Para maging balance siya, balansyado talaga, aerodynamic. Kasi ito yung mamamana rin ng magiging pulit at ng magiging stag na anak niya. Paano masabi? Tapos ang pangatlo, tignan niyo yung katawan niya, yung body formation niya. Kung siya ba ay bilog o pahaba, anong shape niya. Pero ang pinipili ko sa akin, no, pag sasalag ako ng pulit ay yung shape na football shape. Yan. Kung alam niyo yung hugis ng football na ginagamit nila, yan, football shape siya. Yan. Kumbaga, puso na saging, yan, no? Puso na saging, balikat, no? Ang kanyang katawan. Kung hindi siya mabalakang, ano? Yan. Ganyan siya. Yan. Tapos, pang-apat naman, titignan natin yung kanyang paa. Sisilipin natin yung paa niya. Ano? Sisilipin natin kung piki siya o medyo tumitiko yung paa niya. Ayan. Dahil sa mahirap ito kapitan ng tarik. Kapag ilalaban na yung kanyang magiging anak. Paano masabi? Dahil ito yung mamana ito ng kanyang magiging anak. Saan yun yung isa sa mga magiging reason kung bakit malalamangan ka ng kalaban. Sa kanya, check natin kung tuwid. Ayan, no? Kung tuwid ba? Kung tuwid ba, kung hindi ba matigas kapag tinutuwid mo siya. Ayan. Check nyo kung ganyan siya. Ganyan. Nice. Yan. At pagkatapos nyan, subukan nyo tuwid siya ng 90 degrees. Ganyan. At kung hindi siya matigas, ay yun ay indikasyon na isa siya sa mga magagandang pwede nyo itong breed, no? Ayan. Ayan. Nice. Ayan. Ayan. Hindi natin siya binabalian. Pinatesting natin kung gaano ka-flexible ang kanyang hita. Kung saan yun ay mamamana rin ng kanyang anak. Mas maganda kung kapain nyo yung part na ito. Hindi ito kung makakapa nyo dito, parang mayroong balat. Ano, mas maganda kung yung balat na yun ay manipis. Yan. Dito kasi isa yan sa mga magiging dahilan kung bakit medyo short magpalo ang yung stag. Na namana niya pala sa kanyang inahin. Hindi nyo nakikita, hindi nyo napansin. Tingnan nyo nga pala yung mata nila kung pulang-pula kapag nasa edad na sila, no? Pulang-pula. Isa sa mga tinitignan ko pa ay yung sipit-sipitan. Sipit-sipitan. Kung hindi mo alam yung sipit-sipitan, ito yung dito sa pagitan ng nilalabasan ng kanyang ipot. Ano? May makakapa ka na buto, dalawang buto, tapos sa baba, ayan. May
buto rin sa baba. Mas maganda kung ang kanilang sipit-sipitan ay sarado. Ganun din sa mga brood stag na mapipili nyo, sarado yung sipit-sipitan para kapag tinamaan ng tari ay hindi kaagad lalabas ang kanilang bitong pa. Ano? You serious? Ayan. So, ito na. Ayun ang mga basihan ko sa pagpili ng kulit na gagamitin sa breeding. Ano? Ang galing! Ang galing! Ang breeding. Pwede natin gamitin. At ito yung mga basihan ko rin sa brood stag. 1 hour later. Ayan, ito naman ang sa pili natin ng brood stag. No? Kung ano yung Pwede ba ilayo mo sa akin? So, ayoko makita ito. Maliit ang ulo ko. pagpili ng brood stag. So, unahin ulit natin yung kanilang mata. Yung mata nila, yung eyeball nila ay dapat tingnan natin kung ano katulad niyan, medyo kung titignan nyo ay lalabas na. Ganun, no? Yun yung isa sa mga indikasyon na hindi siya tinamaan pa ng sakit. Healthy siya. Kung tignan nyo rin yung mukha niya, pulang-pula, no? Yan. Yan. Uy, sana all! Dalawa naman, yung ulit natin yung buntot nila. Kung 45 degrees ba? 45 degrees o ganito, 90, 45 o ganyan. Okay, no? Yan, mas maganda kung 45 degrees. Hindi totoo yan. Hindi siya masyadong ganyan. O 90 degrees. Yan. At pangatlo, tignan din natin yung niyang katawan. Yung katawan niya ba ay katulad din sa pilit na dito sa inyo. Heart shape ba? O football shape o puso ng saging. Alam niyo naman yung puso ng saging kung ano yung shape ng puso ng saging. Ano? Yan. Katulad niyan, yung balikat niya ay malapad. No? Kasi syndication maganda rin. Pero ang paglapad ng ating balikat ng ating manok ay nakadepende sa pag-aalaga natin. Ano, kung healthy siya. Paano masabi? So, yung bubuka talaga ang katawan niya. Tignan nyo, ganyan siya. Ang heart niya ay heart shape, no? O puso na saging, football shape, gano'n. Yung shape ng kanyang katawan, no? Body formation niya. So, ito naman, ang next na titignan natin dapat ay kanyang paa. Kung tuwid ba yung paa niya, kung tuwid at malambot, kung saan hindi tayo mahihirapan. Dahil sa patulad na sabi ko sa inyo, ang paa ng ating manok kapag tumabingin siya ng konti o ganyan, mahihirapan ng manigtari, no? Sa pagkabit at minsan sa pagpalo niya rin ay hindi siya masyadong accurate. Paano masabi? Tignan natin kung tuwid ba at gawin niyo rin itong katulad ng ginawa ko sa pulit kanina. Tinaas ko yung paa nila ng 90 degrees. Ayan. Dapat ay hindi siya na titigasan, ano? Ayan. Tignan niya, malambot lang. Ayan. Ganun yung isa sa mga titignan niya sa paa. At ang silong ng kanilang mga paa, kung piki o nakabuka o may konting hindi tuwid sa kanyang paa. So, isa pa rin sa titignan nyo. Pinakauling tinitignan ko dito kasi sipit-sipitan niya. No? Kung yung sipit-sipitan niya ba, o yung sa mga hindi pa nakakalam ng sipit-sipitan ha, yung sipit-sipitan ay itong kung makikita sa ilalim ng nilalabasan ng kanilang hipon nila. Ito, yung dalawang buto na ito. Tapos sa may baba, may buto rin yan. Yan yung sipit-sipitan. Titignan nyo kung sarado ba sila o hindi magkasya yung dalawang daliri. Mas maganda kung hindi magkasya dahil pag tinamaan ng tari yung stag nyo, ay lalabas kagad ng bitukan yan. Kapag nangyari yun, ay disadvantage yun sa inyo. Talo na kayo dun. Kaya i-check nyo kung yung sipit-sipitan niya ay sarado ba. No? Dapat ay sarado yung sipit-sipitan ng stag na pipiliin nyo dahil lahat ng mga sinabi natin na yan ay mamamanan nila yung katangian kung ano ang meron ng kanilang mga magulang. Ang galing! Ang galing! Yung ginagawa natin na brood stag, no? Sa pag-breed din sa Kelso, sa Golden Boy. Ito yung kapatid ng Golden Boy na puro din, na stag. Ito ay Golden Boy Roundhead. Ano? Ayan.
Picom din. Golden boy talaga. Sila na Picom. Yan. Picom. Yan. Ito yung ating broadstock na napili. So maraming salamat sa patuloy na panonood, no? At keep on following patuloy na panonood sa ating mga subscribe. Sa mga nag-aabang natin, kunting hintay na lang. At kung makakapagparabol na rin tayo, unting panahon na lang. At bago tayo magpaalam, nanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ano ito? Yan, sa ating YouTube channel, sa TikTok, at sa Facebook. Mag-iwan na rin kayo ng inyong mga comment kung saan nga ba kayo nakatira, no? Para makita natin kung saan ba yung inaabot ng ating video. So ayan, muli sa yung lahat, mga sir, mga boss, mga tropa, maraming salamat sa panonood. Sa muling pagkikita, no? Sa huling video na naman. Maraming salamat.